Colonial TV. Nagkatinginan sina JD at Ice nang marinig nila ang sigaw ni Akira mula sa loob. Nagmamadaling sumilip sila sa salamin sa pinto ng kusina. All the tables and chairs were pushed to the side. Nakaluhod si Akira sa harap ni Jin. Nang tumingala ito sa kanilang nakitang putok ang mga labi nito. "Shit!" sambit ni Ice at saka sumandal sa dingding sa gilid ng pinto. "Maim or kill?" Option 1, less complications. Sagot niya. Sinipat niya ang mga nakatayo sa loob ng restaurant. 2 sa kaliwa at 1 sa bandang kanan. Halos diretso sa kinatatayuan nila ay may isang lalaking naka-Amerikana. Nakatayo ito sa likuran ni Jin. May 2 pang lalaking nasa magkabilang gilid ni Akira. "On 3, wika niya. 1, 2, 3. Sabay silang lumabas sa swing doors. Ice fired her first shot, dropped, rolled and fired again from under the table. Sa pole sa binti ang isang lalaki sa kaliwa at ang isang nasa tabi ni Akira. Nakapwesto ang baril niya sa likod ni Jin at sa isang lalaki sa kanan. Sabay niyang kinalabit ang mga gatilyo. Tinamaan niya sa hita ang lalaki sa kanan kasabay ng pagharap ng lalaking nakatayo sa likuran ni Jin. Iyong naka-Amerikana ay nasa pole niya sa kanang dibdib. Muling nagpaputok si Ice. Natumba ang isa pang lalaki sa kaliwa. Sapo ang tagiliran nito. Sa kaguluhan nakita niyang sinisipa ni Ice ang mga nakakalat na baril palayo sa mga kalaban. When the smoke cleared, he found himself staring at the barrel of Jin's .45 Magnum 5 feet away. Sinulya pa niya si Ice. Ang isang baril nito ay nakatutok kay Jin. Ang isa ay sa lalaking katabi ni Akira na nakatutok din ang baril kay Ice. Si Akira naman na nakaluhod pa rin ay tila pigil ang hiningang nakatitig sa isa pang 45 ni Jin, may isang talampakan lamang ang layo sa noo nito. If Jin's finger twitch, Akira would be minus ahead. "Mukhang mahirap ang sitwasyon nating 5. Nakangiting sabi ni Jin. "Alam kong suicidal kayo. Pero kung gusto ninyong mabuhay itong kaibigan nyo at ang anak niya, hindi kayo magpapadalos-dalos." "Ano ang gusto mong mangyari?" Sandaling sinalubong ni JD ang mga mata ni Akira at nakita niyang kahit nakaluhod ay mas nangingibabaw ang galit nito kaysa takot. "Keep that fire burning, dude. Alam kong ikaw ang nag-iimbestiga tungkol sa mapa. Tama, kaya hindi advisable na barilin mo ako." Interesanteng sentimiento. Tumingin ito kay Akira. "It seems we are at an impasse. I want my measure. He had a map. Now I have bought him and the map. And you want him. But I have his son. And you want him too. Parang ang dami yatang nasa akin na gusto niyong kunin." "Hindi ako interesado sa mapa," sagot niya. Sinulya pa niya si Ice. Nakatalikod si Jin dito ngunit nakaharap dito ang lalaking katabi ni Akira. Nagtama ang mga mata nila ni Ice. Itinaas nito ang baba nito hudyat na wala itong balak sumuko. Bumaling uli siya kay Jin. "Ano ang gusto mong kapalit ng kalayaan ni na Akira?" "Gusto kong hanapin mo ang kayamanang itinuturo ng mapa." Mahirap makipag-negotiate pag may nakatutok na baril. He stared pointedly at Jin's gun, then back at the man who held it. "I don't react well under pressure." Muling sinulya pa niya si Ice. Pagkatapos ay si Akira. Tumingin si Akira sa lalaki sa tabi nitong nakatutok kay Ice ang baril. He only had a split second to digest everything. Bigla ay dinakma ni Akira sa tuhod ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Napalingon si Jin kasabay ng pagpapaputok ng baril. Dumapa si Akira. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa loob ng restaurant. Pagkatapos ng putukan ay tumingin siya kay Jin. Ngumiti ito tila hindi makapaniwala. Then he saw the blood bloom in front of the man's shirt, right over the heart before he fell face down on the tiled floor. Sandaling tinitigan ni JD ang nakadapang katawan ni Jin. Nagkalat ang dugo nito. Sabay sila ni Ice na binaril ito.
Nilingon niya si Akira. Ginagawa nitong punching bag ang lalaking sinunggaban nito. Tama na, awat niya rito. Baka mawala ng malay yan. Kailangan natin siyang tanungin. Umakma siyang lalapit dito ngunit napangiwi siya nang biglang kumirot ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Tinutop niya iyon para haplusin ang maramdaman niyang basa iyon. Napatitig siya roon. Nagulat siya nang makitang basa iyon ng dugo. JD! Dagling nilapitan siya ni Ice at hinawakan sa braso. The pain shot from his chest to his brain. He was seeing stars and the Milky Way galaxy. Sorry, hinging paumanhin nito. Sinuro nito ang tama niya. Ba't ka kasi hindi umilag? Paninisi nito sa kanya. Anong akala mo sa akin? Si Neo sa The Matrix? Asik niya rito. Dumukot siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at itinapal iyon sa sugat niya. He didn't want to think it hurt like hell and it barely missed his heart. His heart, Tony. Akira, tigilan mo na yung isang yan. Baka mapatay mo siya. Saway ni Ai sa lalaki. Kapag kuwan ay naglabas ito ng panyo mula sa pantalo nito at pinunasan ng mga baril upang mabura ang mga fingerprints nila. Diego, pahiram ng Frankenstein phone mo. Backpacket. Dinukot ni Ice mula sa bulsa niya ang satellite phone niyang in-alter upang maging untraceable. Pinagtagpi-tagpi niya iyon ng duct tape, ergo the name Frankenstein. Suki, bungad ni Ice sa kausap nito sa kabilang linya. Oo, nandito pa kami. No, patay na siya. May 7 tulog sa labas. 5 ang may tama ng bala. Pang-6 si JD at isang bugbog sarado. Tinapos nito ang tawag sa pamamagitan ng pagsasabi ng address ng lugar na kinaroroonan nila. Lumapit ito kay Akira. Tama na, darating na ang mga pulis at kasama raw nila ang anak mo. Paano mo nalaman ang address dito? Tanong niya. Tinanong ko yung isang kasamahan ni Gina na nakabantay sa labas. Ano naman ang ginawa mo? Tanong niya. She could be ruthless when she needed information. Dislocated a finger. Sagot nito. Tinaasan niya ito ng kilay. Okay. Muntik ko na siyang balian ng braso. Muntik lang dahil hindi ko naman itinuloy. Bumabait ka na yata. Tudyo niya rito. She gave him a disgusted look. Shut up. Gusto mong dagdagan ko pa ang sugat mo? No need. I'm about to pass out. JD woke up in the hospital. Disoriented and dizzy with a dull throbbing ache on his chest. Nang lumingon siya ay nakita niya si Ice na nakaupo sa silyang nasa tabi ng kamang kinahihiga niya. Marahil ay naramdaman nitong gising na siya dahil humarap ito sa kanya. Base sa hitsura nito mukhang walang tulog ito. He felt guilty all over again. She should have been resting. He should be sleeping beside Ivo and doing those weird things married people did when they wake up. Hindi dapat ito nagbabantay sa kanya. Pwede ba, Diego? Burahin mo yung look of guilt na iyan sa mukha mo. Hindi bagay sa'yo. Desisyon kong samahan ka. Huwag kang umastang parang pasan mo ang daigdig at kasalanan mo kung hindi ako nakatulog. Natahimik siya. Ice might be in love. Married and a mother to 2 little kids, but she was still the same tough girl who did not tolerate wimps. Tumawag na ba si Brandon? Tanong niya. Tumango ito. Nasa isang private room na raw si Tony. Under observation pa rin siya pero mukhang successful ang operation. Madaldal na nga raw uli si Tony. Madaldal? Teka, ilang araw na ba ako rito? Bumangon siya para umupo. Sa ginawa niya ay kumirot ang sugat niya. Napaungol siya. Umupo si Ice sa gilid ng kanyang kama. 3 araw. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw lumabas bukas kapag nagising ka ngayon at kapag maayos na ang pakiramdam mo. Umiling-iling ito. Maswerte ka. 2 pulgada lang daw ang layo ng tama ng bala sa puso mo. Kung nagkataon, pumalatak ito. Muntik na pala siyang mamatay. Ngunit hindi iyon ang iniisip niya kundi si Tony. Kung namatay siya, binigyan pa niya ng karagdagang sama ng loob ito. Ice, pakisabi sa doktor na i-release na ako. She grinned. Sabi ko nga,
At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.